Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 300 ka residente nga nadanyos ang balay tungod sa habagat sa Samal Island sa Davao del Norte i-relocate sa LGU. Mga residente palibot sa gihimong transfer station sa Clenro alang sa mga basura sa Cagayan de Oro City mireklamo sa kabaho. Bawal nga pagparada og mga sakyanan at tubangan sa Davao City Hall of Justice istriktong gipatuman. Vlogger gidakop tungod sa social media post nga dunay caption nga headshot sa litrato nga anaa si Pangulong Bongbong Marcos nga matud pa sa NBI usa kuno ka death threat sa Pangulo. Island hopping sa tulo ka island sa Siargao gibisita sa atong water adventure lover kapuso. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Mitagana na og relocation site ang Samal Island LGU alang sa mga naapektuhan sa dagkong balod sa kadagatan sa isla ni adtong Martes. Ani ang report ni John D. Esteban. Wa na makayan inimpipila ka balay sa Purok 5A Barangay Peña Plata, Samal Island, Davao del Norte ang kusog nga hapak sa balod niadtong Martes nunot sa habagat. Kinitong bahin sa Purok 5A Barangay Peña Plata nga naapektuhan gyud sa kusog nga hapak sa balod dinhi sa baybay. Gani kini nga kung nasa kong likod makita ninyo yung mga naguba nga mga panimalay. Initially naa sa 28 houses ang nadanyo so ang mga apektadong residente gipahikling na. Sumala sa lokal nga paggamhanan, dili na nila pabalikan nga lugar gumikan delikado. Apan dunay pipila nga nabalik og gipangpanday ang nagubang bahin sa ilahang panimalay. Balik lang gyapon mo dire. Nya delikado pa man, balod. Ha? Ang balay ni Cherilyn dili na niya mapuyan kay katumpagon na. Napawaday ka sa disability ma'am kay basta mo magbatang Asa man kakaron? Puyo. narami da sa luyo ma'am sa may talisay lang. Magtukod kag bagong balay nimo. Wala. Unsay plano nimo? Gunat mi sa meeting sa mo ma'am sa mo ang sa relocation kay naa naman mi. Isod man po dito ma'am kay way tubig wala pay suga. Ang uban nagpabilin pa sa evacuation area sama ni Nanay Joanne. Balik lagi mi dito ma'am. Delikado naman. Wa man may laing kapuan. Naa naman daw relocation site sa Barangay San Miguel alang sa mga apektado o katong mga anaa sa danger zone sa mga lugar. Ginaasikaso na lang matud pa sa lokal nga pagmahanan ang kuryente ug tubig. Mas hindi na sila makabalik dito kay subject to relocation naman yun sila. Tabangan sila, maplastar po sila. Lokal nga pagamanan sa Samal, nagatutok kita sa relocation. Daan ba na ito una? Nagkuan na lang karon ang city planning sa city housing office nga nagkuan na lang checklist na sila sa katong mga listing nga mga mamahimong beneficiary. Sa tala sa CSWDO, upat ang totally damaged nga balay. Samtang 45 ang partially damaged tungod sa paghapak sa dagkong balod nga dala sa habagat. 93 kabanay ang gipahikling kon 377 individuals. Hinoon giatiman dayon sa opisina ni Mayor Toto Reyes ang mga apektadong residente kinsa iyahang personal nga gibisita. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Baho ug galit nga pagdagsa sa mga langaw. Kini ang pipila sa mga nasinati sa mga residente duol sa gikahimutangan sa temporary transfer station sa basura sa kasamtangang garbage collection contractor sa Cagayan de Oro City. Barangay LGU, nakigpulong na sa kontraktor og nagsaad nga sulbaron ang maong problema. Anya report ni Cyril Chavez. Problema sa baho nga gikan sa mga basura nakipagdaghan sa mga langaw sa lugar. Kini ang nasinati sa mga residente sa barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City nga ilang gireklamo sa barangay. Ang gitudlong tinubdan ang pagtambak sa mga basura sa temporary transfer station nga gikan na kolekta sa mga truck sa nagkadayang barangay sa syudad. 3 days ago, nagsugod ang reklamo sa atong mga residente
Kay lagi ang palibot medyo nanay gapanimaho and adunay mga langaw, no? Gani apil pud ang traffic kay ga-occupy man sila nga side part kay diya sila ga-parking. So gaka one way na ang dalan. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar ug tuod man dili permanente nga adunay baho nga masimhutan. Apan aduna gihapon panalagsa makita sab ang presensya sa mga langaw. Apan dili gyud ingon ana kadaghan ang mga residente sa lugar managlahi sa mga opinyon sa pagbutang sa maong temporary transfer station duol sa ilang mga kabalayan. Serbisyo ba? Siyempre, bahogod. Kanami daw magkaunta. Ambot lang nga sa bangko sa ako. Kuwan nga nga kimtang murag. Kuwan po kinanatik yan nga baho. Huwag naman sa langaw kay daan nga yung langaw. Gilayong nagpulong ang Barangay Council sa pagatpat ug representante sa kontraktor. Gipasabot sa kontraktor nga ang temporary transfer station ilang gihimo aron mapadali ang paglakaw sa mga truck ngadto sa mga barangay sa syudad para sa garbage collection. Apan tungod sa kalisod sa dalan, padulong sa sanitary landfill sa Barangay Pagalungan, malangan ang pag-unload sa mga truck sa ilang mga nakolektang basura. Butang nga mapundok kini sa transfer station. Normally kini basura man, then pila naka-adlaw na nakapundo siguro sa syudad. Nga pagkuha na, nagbasa na, so nanagibaho. So siyempre ang langaw, baho umuhumot, mo anha mo gid siya. Hinoon, ilang nahisgutan ang pagpaundang sa pagtambak sa basura ngadto sa yuta sa mong compound aron malikayan ang dugang kadaot pa labi na sa panlawas sa mga tao duol sa lugar. Nagpasalig sab kuno ang kontraktor nga ilang solusyonan ang problema sa kabaho sa ilang mga truck. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Istriktong gipatuman sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office ang pagpanakop sa mga masinupakong motorista. Ilabi na katong nagaparada sa highway sama na lang gawa sa Davao City Hall of Justice. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa Candelaria Street sa Aculan, Davao City, makita ang ubay-ubay ka mga signage na ginabawal ang pagparada og mga sakyanan sa highway. Lakip ginabawal ang loading ug unloading. Ang DCPO Traffic Management Office nagpasidaan nga wala gayud sila'y palampason nga traffic violators, labi na ang mga magpark sa no parking zones. Mga tulo na kabuka kung patrol car kung nakuan na diha. Ning bag-ulang, istriktong gipatuman sa TEU ang pagpanakop sa maong dalan gawas sa Davao City Hall of Justice. Ang building gani niya nga gikan entrance niya og katapusan diha sa Candelaria Street, bawal na ta diha bisag unsa nga sakyanan, bawal na diha bisag patrol car ka, bisag unsa na bawal ka diha muhunong, bawal ka mo park dihang lugar. Saba daw niya kuan kanang ma-disturb ang ilang mga hearing ba kay tungod sa mga busina. Ginatugtan lang ang pagparada og sakyanan sa designated parking sa mismong gawas sa Hall of Justice. Apan kinahanglan nga dili mulapas ang sakyanan sa highway. Parayon ang operasyon sa TEU sa nagkadaiyang lugar sa Davao City. Sa milabay nga gabii, ana sa dili moubos sa 60 ang ilang nadakpan, lakip ang mga illegal nga nagaparada nga mga truck sa Davao Cotabato Road sa Bago Aplaya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gidakop sa NBI ang usa ka lalaki sa Zamboanga del Sur. Gumikan sa gipost niini sa social media nga daw hulga sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos. Suspect, midepensa kalabot niini. Ano yang report? Misuway pa og sibat sa mga ahente sa NBI Cybercrime apan hingpit gyapon nga nadakpan kining usa ka lalaki sa usa ka panimalay sa Pagadian City, Zamboanga del Sur adlawng Martes. Sumala sa Cybercrime Division, mikatag sa social media ang post sa maong lalaki nga daw nang hulga kang Pangulong Bongbong Marcos. Nag-start yung upload no October 3 wherein yung picture po na nandun is yung picture ni President nung pumunta siya sa Bogo City dun sa Cebu after ng earthquake. Meron pong araw sa ulo ni President and may caption po na headshot. Sa mga shooter, sa mga law enforcement agencies, pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Nagpapahiwatig siya na ganoon, kaya sineryoso namin yung bagay na yun. Pinuntahan siya at dinala siya dito. Apan depensa sa suspect,
wala kuno kini intensyon nga patyon ang presidente. Download ko lang po yung image na yon. Yung araw lang na yon nagpupunta sa presidente natin is galing doon sa word na bugo. Yung bugo sa amin kasi bugo sa Bisaya, sa Tagalog, bobo. Naano ko lang yun sa mga nangyayari ngayon. Hanggang doon lang po yun. Komento ko lang yun. Hinuon na ngayo og pasaylo ang suspect sa iyang nahimo. Naghihingi po ako ng pasensya na iba po yung ibig sabihin. Meron tayong karapatan magsalita, mag-comment, freedom of speech. Kasama yan, freedom of expression. Pero yung magtatangka ka na sa buhay ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice, ay papasok ang NBI para hindi mangyayari yung iniisip mo. Mag-atubang og reklamong inciting to sedition o grave threat ang gidakop nga suspect. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gipangguba sa kapulisan ang gana sa kapin gatos ka modified mufflers kon Bora-Bora nga nakumpiska niini ato sa managlayang operasyon sa Alabel, Sarangani. Gipang pisat kining 135 ka modified mufflers kon Bora-Bora nga gilinya sa kadalanan at ubangan sa police station human gipaagian og road roller o pison sa Alabel, Sarangani adlang Huwebes. Ang maong mga Bora-Bora gikan sa mga nasakmit sa kapulisan ato sa ilang managlayang operasyon niadtong milabay mga bulan. Matud sa Alabel Municipal Police Station, kini agig pagpahugot sa kampanya batok modified mufflers nga magmugna og public disturbances o kasamok og kabanha ngadto sa publiko. Busa, nagpaimangno ang kapulisan sa mga motorista nga likayan ang paggamit og modified mufflers. Kapin 200 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Zamboanga City gumikan sa kusog nga ulan. Samtang gilunupan sab ang pipila ka lugar sa Siocon, Zamboanga del Norte. Ani ang detalye. Daw dagat na kining kadalanan nga gilabang niini mga residente human gibaha ato sa kusog nga ulan sa sitio Kayatian, poblasyon sa lungsod sa Siocon, Zamboanga del Norte adlang Miyerkules. Gani makita sab sa laing video sa mga barangay ang halapad nga pagbaha nga misulod na sa kabalayan. Sa Zamboanga City, palisuray sab sa paglabang kining pipila ka motorista sa Barangay Ayala, gumikan sab sa pagbaha. Sa sitio Barigon, Barangay Tugbungan, kini mga bata nangaligo na sa daw dagat sab nga tubig baha sa kadalanan. Ubay-ubay sab ka mga kabalayan ang gibaha. Doon na say mga motorista ang stranded human napalungan og makina tungod sa baha. Hinoon, dunay pipila ka mga pasahero nga natanggong sa baha ang gihatagan og libreng sakay sa LGU. Matud sa Zamboanga City DRRMO, kapin 200 ka magbanay ang mihiklin human gibaha ang ilang mga panimalay ilabi na sa Barangay San Jose Guso. Hinoon sagad kanila na malikrahuman mihubas ang tubig baha. Wala sa natalang naangol sa hitabo. Although meron pa naiwan dyan sa area, so we request our social welfare officer to relocate them to sa Kalarian, which is being done. Matud sa Pag-asa, epekto sa ITZZ ang nasinating pagbaha sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, misulod na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang ginamonitor nga bagyo o ginganlan kini nga bagyong Kedan. Hinuon gilaumang wala kini direktang epekto sa panahon sa nasod samtang naglihok pa north-northwest. Apan luyo na ini gipaabot ang mga pag-ulan tungod sa southwesterly wind flow o hangin nga gikan sa habagatang kasadpan nga nakaapekto sa dakong bahin sa nasod lakip na sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang kusog nga pag-ulan sa sidlakang bahin sa Mindanao. Busa mag-amping kanunay ug mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Dakpan sa entrapment operation ang tag-iya sa usa ka spa sa Davao City human nagahanyag matud pa og extra service sa mga customer. Unom ka nagtrabaho sa maong spa na rescue lakip niini ang usa ka menor de edad. Ani ang report ni John D. Esteban.
kay katungod sa merchandising mo, na kay katungod ng istorya, na kay katungod ng maghilom, kay katungod pa abogado. Human gidawat ang Mark Money giaresto kining babae nga tag-iya sa usa ka spa sa Davao City atol sa entrapment operations sa National Bureau of Investigation Region 11 sa pagigalayon sa Department of Social Welfare and Development. Tungod nagahanyag matud pa og extra service sa mga customer adlong Martes. Sa mga operasyon, unom ka babae ang na-rescue. Lagip niini ang usa ka 16 anyos nga babae. Sumala sa NBI, nagpasaka og reklamo kanila mga ginikanan sa usa ka 12 anyos ug laing 16 anyos nga babae kinsa nagtrabaho matud pa sa mong spa. Rason nga gikasa ang operasyon. Ara daw sa 3,500 pesos ang bayad sa customer nga mo-avail sa extra service. Re-recruit sila as mature and then doon na nila nalalaman na may extra service palang ino-offer. Interview ko din yung isang victim and when asked kung okay lang sa kanya ganyan, ang sagot naman sa akin, ganun daw kasi ang kalakalan doon So sabi niya, okay na lang daw. Sa bahin sa Dinakpan, na extra service. Ang among services po, naana siya outside. Depende ra jud na sa masahista. Dili man jud malikayan ang offer. Ang uban manggod karon, manggod liberated na kaayo. Pero not forcing jud na siya. Mas worse ang spa sa uban kaysa sulod jud nagapaana. Sa mua sir na bawal jud sa gawas jud na. Upat ka tuig na nga naga-operate ang maong spa. This is a anti-human trafficking and at the same time, since may minor tayong na-rescue, violation of RA 7610. Ang mga na-rescue ana sa kustudiya sa DSWD kinsa ginasuluyan pa nga magwaan og pahayag. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, Jandy Esteban. 1 Mindanao. Suportado sa Safety and Security Cluster sa Davao City ang sugyot nga pagduso og Facial Recognition Ordinance sa syudad. Sa pahayag sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, nagpahigayon og coordination meeting ang Kapulisan, Public Safety and Security Office ug Task Force Davao bahin sa maong laraw. Lakip sa gisgutan ang mga guidelines ug probisyon sa sugyot ordinansa nga gitinguha ang pagpalig-on sa surveillance, pagbatok sa kriminalidad ug pagpakusog sa public safety. Sa pahayag sa Public Safety and Security Office, buot palig-unon ang seguridad sa syudad pinaagi sa mga teknolohiya ug modernong gamit. Sa ordinansa nga giduso ni Councilor Bons Andre Militar, gilaraw nga ibutang sa border control sa syudad ang system aron makatabang sa CDRRMO ug 911 Command Center sa ilang emergency response pinaagi sa GPS tracking ilabi na sa lagyong barangay. Barangay Mulugan sa El Salvador City. Aduna na bagong merkado man hingpit na nga turnover sa LGU ang market complex. Pagbaligya sa mga ambulant vendors kilid sa dalan, gibawalan na ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang halos tulo ka tuig, hingpit na nga gi-turnover sa city government sa El Salvador City. Sa Misamis Oriental, kining usa ka public market complex nga gitukod sa National Highway sa Barangay Mulugan sa syudad. Ang maong proyekto giponduhan og kapin 35 million pesos sa LGU aron makabaton na og limpyo ug hamugaway nga merkado ang mga residente. Kaniadto, anaalang sa kilid sa dalan ang mga gatinda, butang nga nakahatag kini og peligro sa mga tindero ingon man sa mga mamalitay. Okay kay tanan sir, murag na plaster kay tanan maayo na safety na pag akong balik. Dunay dulaan 80 ka mga stall ang masulod sa maong bag-ong merkado. Diin kumpleto sab kini sa baligya, aduna say kan-anan sa ibabaw nga bahin. Gianunsyo sa LGU nga libre una ang 3 ka bulan nga renta ug dito na lang sa Enero 2026 magsugod og bayad. Gitagaan pa ng vendors ng 10,000 additional para pag-abot sa Disyembre. Di ko makadungog nga dunay isang vendors nga wala mo kuha og permit. Magtagal na sab mga personay sa Traffic Enforcement and Management Unit kung TEMO aron masiguro ang pagtabok sa mga sakyanan ug mga mamalitay sa maong merkado. Sa karon hingpit na nga gibawal ang pagpamaligya sa mga ambulant vendors sa gawa sa merkado aron masiguro nga mokita ang mga vendor sa sulod. Kinahanglan ni agi permit. Tanang karni kinahanglan ni agi sa atong slaughter. Dili kita mo maligyaw karne nga wala kanang kining double deck. Gawa sa maong merkado, gikatakda sab gatukuro ng Integrated Public Market and Terminal sa barangay poblasyon sa syudad nga gilaumang sugdan sunod tuig. Kauban si Makoy Semplon, James Paulo Yap, 1 Mindanao.
GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka magtiayon nga igo lang nag-ayo sa ilang motorsiklo sa daplin sa kalsada human nabanggaan og kotse sa General Santos City. Ang nakabangga, usa ka police trainee nga matud pa wala na nanghid sa opisyal kung asa niini naga-training. Ang detalye sa report. Wala na'y kinabuhi niyang napalgan kining 43 anyos nga babae sa daplin sa kalsada sa barangay Apopong, General Santos City pasado alauna sa kadlawon adlawng Miyerkules. Kini human nalagpot kauban ang iyang 42 anyos nga bana human nabanggaan og kotse. Nadala pa sa mga residente sa ospital ang bana apan gideklara na kining dead on arrival. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa Jensan City Police, ang magtiayon anara sa daplin sa mong kalsada kay dunay giayo sa ilang motor dihang naitabo ang aksidente. As on the witness accounts na parang may inaayos ito, minto sila sa tabi ng daanan at may inaayos sila sa kanilang sasakyan. Here comes yung sasakyan ni vehicle to, traversing from Jensan going to Pulumulok, heading din siya out doon sa lane ng dalawang biktima. Tinamaan niya yung dalawa. Apan ang nakabangga, Miss Sibat, hinoon nadakpan kini ato sa hot pursuit operation sa kapulisan. Ang maong driver, nasayrang usa di ay ka 27 anyos nga lalaking police trainee sa Pulumulok Municipal Police Station. Apan diyang gipangitaan kini og clearance nga makagawas sa ilang training center. Wala kini mapakita, busak gi-question karon sa PNP kung nganong nakaadto pa sa Jensan ang maong police trainee nga bawal makagawas sa ilang training center ang mga trainee kung walay clearance gikan sa field training officer. Tinitingnan natin, bakit siya nakaabot ng Jensan without proper clearance or authority from their field training officer. Inakuhaan pa og pahayag ang police trainee lakip na ang field training officer. Kinasulayan pasab nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Gipasilip na ang pipila ka angay atangan sa upcoming Kapuso Afternoon Prime serye nga Hating Kapatid. Una sa'yo noon pa man, dapat palagi kayong hating kapatid. Akin noon dahil was kita. Intense drama scenes ug twists ang angay atangan sa family drama. Ang istorya muhisgot sa kumpaunsa nga ang sala sa ginikanan, anak ang magdala. Gipangunahan ang series sa real-life fam nga Legaspi family. Full force sila Carmina, Zoren ug ang twins nga sila Mavi ug Cassie sa MediaCon sa serye. Present sabang Sparkle co-stars nga sila Hailey Dizon, Cheska Fausto, Vince Maristella ug uban pang milangkob sa drama serye. Sa Lunes, October 30 na ang world premiere sa Hating Kapatid, 2:30 p.m. sa GMA Network. Kung island hopping ang inyong trip nga adventure karong weekend, sa Siargao Island, dili lang usa, kundi tulo ka island ang pwedeng kaadtuan sa usa ka island hopping activity. Uban na nato ang atong water adventure lover kapuso dinhi sa May Mindanao. As a water adventure lover, dili jud ko magsawa og island hopping. Labi na during this time nga kilom-kilom ang panahon ug dili kaayo init. Busa, off we go to Siargao Island sa Surigao del Norte para sa among island hopping adventure sa dili lang isa but 3 islands. First stop, Guyam Island. Perfect for snorkeling ug swimming. Doing this with my childhood buddies is a bonus as we reconnect. Ilabi na tung nag-adto mi sa Coral Garden. Grabe kanindot ang coral reefs. Next stop, Naked Island. Literal nga naked kay walay punuan. White sand ug tin-aw nga tubig ra ang makita. Pero perfect for pictorials and video shoot. Nalingaw gyud mi sa pa-drone shot. Og ang last stop, Daku Island, ang pinakadako sa tulo ka island sa probinsya. Makahingang hagayud with its stunning beaches ug crystal clear waters. Naapod mi nakita for the first time nga kakaiba, like the smooth box crab as we explored Daku Island. Og syempre, ang the best dinhi ang among Boodle Fight. Indeed, there's more to explore in Mindanao. Ubani ko ninyo sa sunod. Ako, si Rosel Antoniano, and this is my Mindanao. Mga kapuso, 77 kaadlaw na lang una magpasko. O
Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.